Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga ka-big time, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news ngayon. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga ka-big time, anytime para sa big news ngayon. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news ngayon. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, big news ngayon Pilipinas. Kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time. Big news ka, big time, anytime. Anytime. Big news ngayon Pilipinas. Kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Anytime. Big news ka, big time, anytime. Panginoon, maraming salamat sa laging pag-alalay sa amin, sa laging pagtulong sa amin. We really appreciate all these things sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, alam po namin na lagi po kayong nakabantay sa amin, na lagi po kayong handang magbigay ng suporta sa amin, at lahat ng ito'y ipinagpapasalamat po namin sa inyo. Alam namin, Lord, that we can trust your love, we can trust your blessings, and we can trust your faithfulness. And we know that your presence in our lives is more than enough. Panginoon, ngayon pa lang, salamat na. Alam namin ang pagtulong mo ay hindi na magtatagal, na magbabago na ang dapat mabago, na mapupunta na sa way namin ang lahat ng tulong na kailangan namin. Panginoon, tulungan mo rin ang aming bayan. Tulungan mo nang makabangon ng tuluyan ang aming bansa. Kami ay maniniwala at magtitiwala na darating na ang tulong na laman ng aming mga dasal para sa Pilipinas. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Calvin Standard Time, mga kabig-time, oras mo natin alas 5:58 minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po? Good morning! Ang inyong mga buhay araw-araw. At siyempre ngayon ay June 5, 2025. Araw po ngayon ng Huwebes. Gandang umaga po sa lahat ng mga kabig-time po natin dyan. Pandamay po sa ating programang Arangkada Balita Nationwide. Ngayong umaga at of course sa ating mga kabig-time po dyan, kilos. Good morning! At sa lahat po ng mga may mga pasok dyan, kilos ha. Gandang umaga po sa inyong lahat. And of course,
sa lahat ng mga trabaho at talaga namang ugaliin po nating mag-exercise tuwing umaga. And siyempre, kailangan po sa lahat ng mga kaibigan po natin yan ako, kailangan po ay tayo ho ay energy araw-araw. And kailangan po natin, of course, bago gumising, mapasalamat kay Lord sa mga araw ho na binigay po sa atin. And don't forget, share, like, and follow po ang ating live today. Gandang umaga po Good morning! Sa ating mga kabig time po dyan, sa ating nakikinig po dyan sa 94.3 Barkada FM dyan po sa Binangunan, Rizal. Magandang umaga! Good morning! And of course, sa ating Max 106.1. Magandang umaga po dyan po sa Tacloban, sa Big News ngayon. Tacloban, magandang umaga po Good morning! And of course, magandang umaga din po sa ating mga kaibigan dyan sa Bicol sa nakikinig po sa 106.9 sa BNNB Bicol. Big News ngayon, magandang umaga po sa ating lahat Good morning! And sa lahat po ng mga kabig time po natin good morning! And doon sa may mga kaibigan po dyan ng mga taxical driver, sa ating mga multiple driver, sa ating mga PUB gandang umaga po sa inyong lahat Sa lahat ng mga suki po natin dyan po sa public market and dyan po sa lungsod ng Lipa. Gandang umaga po sa buong Calabarzon and Metro Manila. Good morning! And sa mga kaibigan po natin sa social media, gandang umaga po sa inyong lahat. And sa lahat po nakikinig sa mga radyo and of course sa ating page dito sa Big News ngayon Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat po nanonood sa atin. Good morning, good morning, good morning Good morning! Kamusta? And syempre ang bilis po ng mga oras at ang bilis po ng mga araw Ngayon po ay June 5 na agad And ang bilis po ito po ay ngayong June and July talaga namang ang ating mga kandidato ay uupo na And good morning, good morning, good morning sa inyong lahat Good morning! Standby sa ating mga balita ngayong umaga, balitang nasyonal Arangkada! Balita! Of course, ako po ang inyong kabig time Big time bong na po dong napupugay po ng isang magandang umaga sa ating lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Standby mga kabig time sa ating mga balitang nasyonal ngayong umaga. Arangkada! Balita! Malaping standard time mga kabig time oras. Alas 6:02 na po ng umaga sa inyong mga orasan ngayong umaga. Samantala dako na po tayo sa ating mga balita nasyonal ngayong umaga. Sa balitang nasyonal ngayong umaga, pag-urong ng impeachment trial laban kay BP Sara, Duterte walang kinalaman si Pangulong Marcos at Senate Presidency Escudero. Mga kabig time! Arangkada! Balita! Walang kumpa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itong Senate President Francis Escudero para ho naman dito sa John 11 para ho sa itong first session ng article impeachment laban kay BP Sara Vice President Sara Duterte. Para ho sa initial o ito ay nakatakda ngayong Hunyo 2 ang presentasyon para ho sa House of Prosecution ng panel sa petition itong article of laban po sa impeachment kay Duterte sa Hunyo 3 naman. Ito ay sa convoy ng Senate na ito ay ang bilang impeachment court ay ang pagpulong o balitaan na ito ay nilinaw ng Pangulo ng Senate na unahin ang priority bills na kailangan o maipasa bago matapos ang 9th na Congress. Pinit naman ng mga senador na walang kinalaman ang panatili bilang idirato sa Senate itong desisyon ng naka-schedule sa impeachment kay BP Sara. Ngunit naman, inamin na ito ay nakipag-usap ang mga kapwa niya, senador sa Okabigan,
naman daw sa mula sa 19th on 20 Congress, pero matagal pa raw ang 20 na Congress para ho pag-usapan ng Senate presidency. Ito ay nanindigan naman si Escudero na ito ay sa plenaryo na magtakda po ng pagtakbo sa permits trial para ho naman dito sa kay BP Sara. Binigyan din ng senador na bagamat na ang Senate President na maaari itong magtakda sa schedule sa umpisa sa plenaryo. Na rin ang ito ang pinakamataas na katawan na ito ay magpasya kung paano maisagawa ang pagproseso sa direksyon ng Investment Court. Linaw naman na mamabatas na urong ng pagpresentasyon ng Articles of Investment ay hindi pabor o laban sa prosecution na defense dahil nga ho na hindi naman anya ang nahahadlangan ang kakayahan ng Senado na isusulong ang investment trial o tiniyak naman ng senador na ito ay magtitipon ang mga sa Senado bilang isang investment court kapag ito ay pagdesisyonan ng mga sa plenaryo, mga kabigtay. Arangkada! Balita! Malapit standard time mga kabigtay, mga oras po natin ay alas 6 na po ng umaga. At tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon Pilipinas. Arangkada Balita ngayon nationwide ngayong umaga. Good morning! Samantala sa Balitang Nasyonal ngayong umaga, sa Balitang Nasyonal, isang OFW nakunan na habang nasa flight papuntang Sucor, mga kabigtay. Arangkada! Balita! Isang overseas sa Filipino workers ng OFW ang nakunan habang ito ay nasa biyahe ng Jeju Air papuntang Incheon, South Korea. Ito ay kumpirmado na ang Department of Immigrant Workers ng DMW ang insidente para ho sa nagbigay po ng buong tulong. Kasama ang OFW sa kanyang asawa sa biyanan at anak sa biyahe mula sa Clark patungo sa Saipan. At ito ay may layovers para ho sa Incheon na agad na siya nito ay dinala sa Inha University Hospital. Ito ay paglabag ngunit ay idinikra lang dead on arrival ang sanggol. Sagot naman ng DMW ang kanyang gastusin, medical at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Patuloy ho ang autopsy para sa inaayos ang anggarang repatriation ang labi ng sanggol at nasa maayos na ang kalagayan ang nasabing OFW. Arangkada! Balita! Palabing standard time mga big time, oras po natin alas 6:08 na po ng umaga. Samantala sa Balitang Nasyonal, Department of Agriculture ay pinalawig ang deadline para sa Peace and Fort permit hanggang sa Hunyo 31 na po ng mga kabigtay. Arangkada! Balita! Ipinaliwanag pinalawig ng Department of Agriculture ang DE hanggang katapusan ng Hunyo ang deadline para sa pagproseso sa Fish and Seafoods Import Permit upang bigyan daan ang mga importer na makasunod sa bagong patakaran ng layong tugunan ang food inflation sa patatagin ang supply na para sa industriya na gusto sa turismo o itong hospitality. Ayon nga sa hakbang ng alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas scientific ang mga fish o importer o importasyon upang makalikha po ng trabaho at makaakit ng pamumuhunan. Batay nga sa hensya ang kabuang 25,000 metriko na tinuladan ng seafoods na ito ay pahintulungan o pinahintulutang ay angkat para sa food service sector sa 25% ang nakapasok. Ayon nga sa Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr.,
kulang ang panahon para sa pagdating ng deadline at walang season sa ilang mga produkto mula sa pangailangan ng bansa. Kabilang ho sa pinahintulutang maangkatin ang produktong kulang o lokal sa merkado tulad po ng salmon as COD o tuna. Ito ay may product o squid, scallop, octopus at lobster. Ang sardinas lamang ang local species aprobadong naiangkat upang ito maibsan ang inflation tuwing ho sa off-season. Nabatid ang tanging ang importer na may ito ay accreditation sa ilalim po ng Fisheries Administrative Order ng FEO ng 195 at itong nakarehistrado sa panaman sa FEO sa 259 ang maaari itong humiling ng Certificate of Necessity para ho sa import ng CNI. Nasahan ngayon ng DA na bagong palugit ho sa magagamit ng buo ang inaaprobahang import ng volume. Para ho samantala ay nagsimula na rin ang annual close of fishing season sa Davao Gulf mula sa Onyo 3 hanggang Agosto. Ayon nga sa Bureau of Fisheries ay aquatic resources ng BIPAR mga kabigtang. Arangkada! Following standard time mga habig time, mga oras po natin ay alas 6:11 na po ng umaga. Magandang umaga Pilipinas. Good morning! Samantalang sa ating balitang Ronda Probinsya ngayong umaga, Ronda Balita. Sa Ronda Balita ngayong umaga, 3 bata ay nagpositibo sa Mpox sa Kabanatuan. Naka-recover na. Arangkada! 3 kabataan na sa edad na 15 hanggang pababa sa tinamaan po ng monkeypox o ito sa Cabanatuan City na kinumpirma ng official of City Health Office ng Cabanatuan City ay ang kanilang inilabas sa health advisory noong Mayo at 30, 2025. Ayon nga kay Edwin S. Manabat, ang Chief of City Epidemiology and Surveillance Unit ng lungsod, ay nakapagtala o sa unang kaso noong Marso at nasundan noong Abril noong Mayo din. 2 sa mga batang babae at 1 lalaki ay nagmula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Nadali po ito ng monkeypox, subalit pawang magagaling na matapos ng ginawang isolation at monitoring na at kawani ng CSO sa pasyente sa kanilang pamilya at mayroon po tayong naging 3 na kumpirmadong Mpox Cabanatuan City na ito ay pinaalam din namin sa lahat na sila ay fully recovery na. Sabi po ni Manabat, base ho sa result ng investigasyon sa contact tracing ng CHO na wala naman itong manong na travel history ang mga bata na ito ay makasalamuha o may sakit ng Mpox sa ibang lugar. Ngayon pa man mga kabig time ay sumilalim pa na ang pagsuri ang mga bata sa nagpositibo sa resulta ng Mpox virus kung kaya ho ay pinatupad sa insulation ang kanilang bahay kasama ang kanilang pamilya at ito ay tuturing na close contact. Mahigpit na din binabantayan ng CHO ang mga barangay health workers at mga bata hanggang sa matapos ang 21 days na quarantine. Bagamat ito ay natalang 3 kaso ng Mpox na wala naman dapat ikay bahala ang publiko dahil nga fully recovery ang mga biktima sa mahigpit naman umano na pag-iikot ng mga otoridad at sa mga mall sa establishmento para ho sa siguradihin ang ligtas ng mga kanilang lugar para ho dito sa Mpox. Nanawagan din ang CHO sa publiko na maging mamatsyag agad sa ipagbigay naman sa kanilang at tanggapan na may mga sintomas ng Mpox sa kanilang mga lugar at narito ang numero ng hotline ng CHO o CSEU na pwede nang tawagan dyan po sa Cabanatuan. Ay ang number po ay 0919 081 and 0167.
Ulitin ko po 091-9-081-01-67. Yan po ay sa Cabanatuan City, mga kabigtay. Arangkada! Balita! Ronda Balita. Philippine Standard Time, mga kabigtay, mga oras po natin. Alas 6:15 na po ng Yumaga. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Arangkada! Balita! Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga, mga kabigtay. Sa balitang nasyonal ngayong umaga, mga kabigtay, Senador De La Rosa, inaming galing sa kanya ang opisina ang pinaiikot ang drop of Senate reso upang ito ay babasura ang impeachment case laban kay BP Sara. Arangkada! Balita! Inumpirma ng Senador Ronald Bato na De La Rosa galing sa kanyang opisina ang pinaikot na kopya ng drop ng Senate resolution upang ito ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon na kay De La Rosa, ang nag-initiate o nagpagsimula ng naturang resolution ay kumpirma ng senador na mayroong mga senador na sumusuporta sa resolution na hindi ito ay sinawalat upang kung ilan ang bilang nito. Sa ngayon ay hindi matukoy ni De La Rosa kung ilan o kailan niya ihain ang naturang resolusyon dahil nga susuriin pa raw ng ito. Samantala, nakatanggap naman ng si Senate President Fru Tempor Jinggoy Estrada sa physical sa kopya ho ng drop ng Senate resolution na layong i-dismiss ang impeachment case laban kay Duterte. Arangkada! Balita! At sinabi naman ni Estrada noong Lunes ay kumakalat sa naturang resolusyon ang paglilinaw naman ng senador na hindi ito pinipirmahan sa kanya ng resolusyon kung hindi ito binabasa lamang, ngunit pag-iisipan pa niya raw ang mabuti kung pipirmahan siya reto. Ang magiging senadora Amy Marcos ay kinumpirma na nakita niya umano ang kumakalat na drop of Senate resolution upang ibasura ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Sinabi naman ni Marcos na pangatlong itong naturang resolusyon sa kanyang nakita sa nais i-dismiss ang paglilitis laban kay pangalawang pangulo ng ating bansa. Marami niya itong version at maraming drop na resolution at iba pang umano ang pakay nagiit ng senadora. Ang version ng resolution ay ito ay naghahanap ng pinakamabisa o pinakamaayos na sa batas na walang butas ang resolution impeachment laban kay Duterte, mga kabigtay. Arangkada! Balita! Samantala, nakita naman daw ni Senador Joel Villanueva ang kopya ng resolution sa kanilang group chat. Ngunit nilinaw naman ng senador na walang itong pinadalang kopya ang Senate resolution at upang ibasura ang impeachment case laban kay BP Sara. Samantala, para naman kay Senate President Chess Escudero na ituturing na wala itong saysay na papel na kumakalat na kopya ng draft of Senate resolution na layong itong ibasura ang impeachment case laban kay BP Sara. Ayon nga sa kay Senador ay marito lamang ilang aksyonan ang pagdidibatihan ang pagbabutuhan ang naturang resolution sa oras po ng magain na may motion. Base nga sa kumakalat na 4 na pahina ng Senate resolution na wala itong nakalagay na pangalan ng mga senador at wala rin itong Senate resolution number. Sa title o resolution, ito ay nakalagay ang pagpapahayag ng tao o papahayag dito o ang ang dismissal na para sa kaso ng investment laban kay BP Sara Duterte at ayon nga dito sa bisa ng 1987 Constitution, mga kabigtay. Arangkada! Balita!
Philippine Standard Time, mga kabig time, oras po natin. Alas 6:19 na po ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Arangkada! Balita! Samantala sa balitang Ronda Probinsya ngayong umaga, Ronda Balita. sa Ronda Balita ngayong umaga, kilot timbog sa 3 million na shabu. Arangkada! Balita! Swag sa kulungan ngayon ang isang 47 anyos ng high value individual matapos ito maaresto sa sinagawang anti-illegal drug bypass operation ng mga otoridad sa bypass road sa barangay Poblasyon sa Lingayen. Sa lawigan nito noong Martes, Honyo 3, inilabas naman ng first release ni Police Lieutenant Colonel Benigdo si Sumawang, Chief of RPIO, Police Regional Office 1. Ang suspect, isang lalaki, ay mula sa Ordinata City, Pangasinan. Ang bypass operation ay kinasa sa mga pinagsanib o persa mula sa Provincial Police o Drug Enforcement Unit sa Provincial Intelligence Unit, Police Enforcement Group, Special Operation Unit 1, Regional Police Drug Enforcement Unit sa Lingayen, MPS, at Philippine Drug Enforcement Agency. Arangkada! Sa naturang bypass operation, mga kabigtime, ay nakumpiska ng mga otoridad ang 12 het shield ng transparent plastic sachet na ito ay naglaman po ng hinilalang shabu. Tumitimbang ito sa 50 gramo. Ang hinilalang shabu ito ay kumpiska ng mga otoridad at tinataya na itong nagkahalaga ng 340,000 pesos. Sa ito ay ginawa mismo doon sa naturang lugar ang nasabing inventory o marking sa mga nakumpiskang ebidensya sa mga mandatory witness ng mga suspect, mga kabig time. Arangkada! Ronda Balita. Philippine Standard Time, mga kabigtan, mga oras po natin ay alas 6:22 na po ng umaga. Kilos-kilos dahil tanghali na po, mga kabigtan. Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga, sunog ay sumiklab naman sa Quiapo. Arangkada! Pahirapan ang pag-apula ng sunog sa naganap ngayon dyan sa residential at commercial area kung saan ay isa pang gusali ang kasalukuyang tinatayo o sa Galabo o Di Oro, Quiapo, Manila. Ayon nga sa Bureau of Fire Protection ng BFP, nasa 3 gusali at 4 ng palapag ang pagkakadikit ang nasunog. Base nga sa pahayag ng mga residente, pasadong alas 12 ng tanghali nang sumiklab ang sunog. Kaya ay kanya-kanya silang hakot ng kanilang mga gamit. Habang at iba pang wala pang naisalba naman, mga kabig time. Sa ngayon ay natili ang ikalawang alarma ng sunog sa Maitim. Maitim na pa rin ang lumalabas at pasamantala ng isinara ng motorista ang bahagi ng dulo ng Quiapo Market o Kenta Market, Quezon Boulevard. Ito ay sa bahagi ng Bautista Street upang bigyan ang daan ng mga bombero at ito ang nagtutulong-tulong sa pag-apula ng sunog kahapon. Wala namang iba pang detalye o binahagi ng Bureau 5 dahil nga sa pagpatuloy ang kanilang pag-apula ng sunog at ang kanilang investigasyon, mga kabigtan. Arangkada! Balitang Nasyonal. Philippine Standard Time, mga kabigtan, mga oras po natin alas 6:24 na po ng umaga. Samantala, BP Sara Duterte ay nanawagan sa mga komunidad na ito ay palalakasin ang mga hakbang kontra dengue, mga kabigtay. Arangkada!
Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga komunidad na ito ay palakasin ang mga hakbang nito para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Anya ng BC ay pahayag kasabay dito sa dengue awareness sa ngayong buwan ng Hunyo at binigyang diin ng BC ang mga kahalagahan ng pagsuporta sa kampanya sa Department of Health kontra dengue sa isang viral o inspection. Dala po ng lamok at madalas ito sa mga lugar na mayroong tropical climates. And sa minsay naman ni Vice President Sara Duterte na sinabi nito ang sakit na dala ng lamok ay may dengue. Ito ay nakakamatay kapag hindi ito naagapan o naagapan niya ang lahat ng mamayan ay ito ay nanganganib lalo ho sa banta ng dengue. Particular dito sa mga pamamahay at mga komunidad, mga kabigtay. Apila nito sa lahat na ito ay magkakaisa ang adikahin ay makontrol at pagdami po ng mga lamok na maaari itong magdala ng dengue. Una nang sinabi ng Health Secretary Ted Herbosa noong buwan po ng Abril ay maaari itong maharap ang bansa sa dengue outbreak ngayong taon. Kabilang ho dito sa sintomas na neto ay magkakaroon po ng mataas na lagnat, fever o headache, na muscle o joint faint, rashes at iba pa. Mas mainam niya na alisin ang mga pinamugaran ng lamok tulad po ng paglagay po ng nagkaroon po ng tubig upang maaari itong magsuot ang mga mahabang damit at mga protection po dito. Dapat to dito mga big time ay ugaliin natin maglinis sa ating bahay. Na ito po ay kailangan natin na bigyan po ng daan. At operation linis talaga. Yung mga tubig, yung mga naka-stock, yung mga kanal, kailangan po. And of course, sa buong bahay ay laging mag-spray sa pangontra ng dengue. Lamok, kailangan malinis tayo para hindi dadapo ang lamok sa inyong mga tahanan. Lalo po sa mga sulok-sulok ng inyong mga supa. Nandyan po madalas ang mga lamok na nagtatago. So iwasan po natin yan para hindi ho tayo madapuan ng dengue, mga kabigtyan. Arangkada! Balitang Nasyonal. Following standard time mga kabigtyan, oras alas 6:27 na po ng umaga. Samantala, ang HIV sa Pilipinas ay posibleng umirit sa 400,000 ayon nga sa DOH. Arangkada! Nagpaalala si Secretary Ted Herbosa ang bilang ho ng mga Pilipino na nabubuhay na may HIV maaari itong lumagpas sa 400,000 kung wala ito ang garang aksyon o gagawin upang ito ay makaiwas ang mabilis ang pagdami po naturang nakahawang sakit ng HIV. Kapag hindi po natin ito mapigilan, ang pagdami ng HIV ay aabot tayo sa lampas ng 400,000 na mga tao with HIV sa advo ni Herbosa. Na ito po ay nauna nang nanawagan ng kalihim ng Pangulo ng pagdiliklara ng National Public Health Emergency sa HIV bilang ho sa tugon sa 500% na ito ang pagsirit sa bagong inspeksyon. Binigyan din po ni Herbosa ang epidemya ay tumatama sa ngayon na mas itong nakakababatang Pilipino. Sa tumataas sa banta, nanawagan naman si Herbosa para ho dito sa isang pagpapaigting ng tugon po ng bansa lalo po sa testing prevention at treatment dito mga kabigtay. Binigyan din naman ni Herbosa ang HIV ay hindi ito sentensya na ito ay kamatayan, ngunit ang bansa ay dapat itong magpatibay ng whole of society at whole government approach upang baliktarin ang pagtaas po ng nasabing HIV o itong pag-trend upang ay madagdagan ang maagang pagtuklas. Inakayat ngayon ng DOH ang paggamit ng HIV self-test kits
sa available po nasa ngayon sa mga parmasya. Ay dapat mag-ingat tayo dahil nga ho dito sa ating balita ngayong umaga galing ho sa DOH, Department of Health, na humigit kumulang sa 400,000 na may sakit na HIV. Ito po ay mabilis ang pagkalat kung ito ay hindi maagapan ho mga kabigtan. Dapat tayo ho ay mag-ingat, lalo ho sa ating sarili, hindi lamang ho sa yung mga anak sa buong pamilya. At dapat dito ay mas malawig pa ho ang dissemination information ng DOH sa pagbigay po ng mga magandang gawin at labanan ho ang HIV para hindi ho kumalat sa ating bansa o sa inyong mga lugar, mga kabigtan. Arangkada Palaban standard time mga kabigtan, mga oras alas 6:30 na po ng umaga. At dyan po ang ating mga balitang nasyonal, balitang lokal ngayong umaga. At tubianan po ang report ng ating mga big news reporter, And of course, ako po ang inyong tagbabalita ngayong umaga sa Arangkada Balita na ngayon nationwide. Mga kabigtan po ang Dapudong, nagbubungay ng isang magandang umaga bayan. Good morning! And standby mga kabigtan sa report ng ating mga big news reporter. At tayo muna ay mag-commercial break. At babalik po agad ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon Pilipinas. And don't forget share, like and follow po ating live today dito sa Big News Ngayon Pilipinas. Palaban standard time, oras sa alas 6:31 po ng umaga. Standby at tayo muna ay magpatalastas sa ating Wow Pilipinas.
Philippine Standard Time mga kapitan, mga oras alas 6:37 na po ng umaga. At tuloy-tuloy po ating balitaan dito sa Big News ngayong Pilipinas. Good morning! At standby sa ating mga balita ngayong umaga. At dadako po tayo sa Bicol Region. At papasukin natin report ni Patrol number 20 Joran Zambas. Sa kanyang balita ngayong umaga mga kapig-time, itong urban biodiversity ay patuloy pa rin ho ang isusulong ng DNR sa Bicol Region. Ano? Ang update mula sa Bicol Patrol number 20. Joran Zambas, standby sa iyong balita. Patrol Report. Yes, Joran, magandang umaga, ibalita mo. Marahay na aga mga kabig time, patuloy ang pagsusumikap ng Department of Environment and Natural Resources Bicol sa pagsusulong ng urban biodiversity sa rehiyon bilang bahagi ng advokasya nitong lumikha ng mas luntian, presko at napapanatiling mga komunidad. Ayon kay Attorney Ronel C. Supsup, Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR Bicol, aktibong hinihikayat ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na isama ang infrastruktura, kabilang dito ang pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy sa mga bakuran, kahabaan ng kalsada, mga hardin at iba pang pampublikong espasyo bilang panangga sa matinding init at polusyon. Dagdag pa ni Supsup, handang magbigay ng technical assistant ang DENR Bicol sa Provincial Environment and Natural Resources Office, Albay, upang mas mapabuti ang pagiging environment friendly ng bagong ayos na Peñaranda Park sa Legazpi City. Anya, bukas na ang kanilang tanggapan sa pakikipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan para may sakatuparan ang mga layuning ito. Samantala, umabot naman sa 1,413,330 ang kabuuang bilang ng mga punlang na itanim sa buong rehiyon noong 2024. Target naman ng DENR Bicol na mas paparami pa ito ngayong taon bilang tugon sa lumalalang epekto ng climate change at urbanisasyon. Bahagi ito ng malawakang kampanya ng DENR na itaguyod ang kalikasan sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng mga lungsod sa rehiyon. Para sa Big News ngayon, Pilipinas, Patrol number 20, Joran Zambas. Big News. Patrol Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag-5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag-5S para laging handa. Isang paalaala mula sa Department of Health at ng himpilang ito. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras,
may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Palawing standard time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong orasan. Alas 6:48 na po, 42 na po ng umaga. At tuloy-tuloy ating balitaan dito sa Big News ngayon Pilipinas. Samantala, tagapit ng report mula naman sa Mindanao. Patrol number 30 Loy Imam sa kanyang balita ngayong umaga. At sa balita ni Loy Imam ngayon mula sa Mindanao ay sa kanyang balita, labi ng 3 negosyanteng pinatnay sa Maguindanao ay inuwi na sa Batangas. Alamin ho natin ng update mula sa Mindanao. Ang patrol number 30 Loy Imam. Loy, stabay. Patrol Report! Yes, Loy, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga ka-Big Time. Ibinalik na ang labi ng 3 negosyanteng taga-Calatagan, Batangas na dinukot at pinaslang sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur. Ang mga biktima na nahukay noong Biyernes sa isang rubber plantation sa barangay Nabundas. Matatandaan na ang 3 ito ay inulat na nawawala matapos makipagtransaksyon sa isang residente sa lugar kaugnay ng pagbebenta ng mga hybrid na kambing para sa breeding. Ayon sa mga ulat, dinukot ang mga biktima ng 5 armadong lalaki, ginapos, pinaslang at ibinaon sa mababaw na hukay. Patuloy ang investigasyon ng PNP BARM at Maguindanao del Sur Provincial Police upang tugisin ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Para sa Big News ngayon Pilipinas, Patrol number 30, Loy Imam. Big News. Patrol Report. Big News. Police Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Palawing standard time mga kabitay, mga oras po natin sa inyong mga orasan. Alas 6:45 na po yung umaga. Kilos-kilos dahil tanghali na po mga kabitay. Samantala mula naman sa BARM, Patrol number 10 Jumar Abdol. Sa kanyang balita, kadiwa ng Pangulo ay inulunsad sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region PRUBAR. Ang detalye hatid sa atin ni Patrol number 10 Jumar Stambay. Patrol Report. Yes, Jomar, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga ka-Big Time. Para sa Big News ngayon, Mindanao. Isinagawa ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa PRUBAR Covered Court sa Camp Brigadier General Salipada kay Pindatun sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte nitong araw ng Martes, Hunyo 3, 2025. Layunin ng kadiwa ng Pangulo na tugunan ang lumalalang presyo ng mga bilihin at ang pang-araw-araw na hamon na kinakaharap ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at ng kanilang mga pamilya sa pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng abot kaya at subsidized na mga produktong agrikultural, partikular na ang bigas, gulay, isda at iba pa. Sa mensahe ni PRUBAR Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFARVARM at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagkakasakatuparan ng kadiwa ng Pangulo sa rehiyon.
Inilarawan niya ang programa bilang isang praktikal na solusyon at isang malakas na simbolo ng pagpapahalaga sa sakripisyo at dedikasyon ng mga pulis sa BARM. Ipinapakita nito na napapakita at pinapahalagahan ng gobyerno ang kanilang mga pangangailangan. Ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa ProBAR ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga tauhan ng PNP at kanilang mga pamilya sa Maguindanao del Norte at sa buong BRMM. Pinangunahan mismo ni Minister Abunawan sa El Maslamama ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFARBARM ang seremonya ng cutting ribbon na minarkahan ang opisyal na paglulunsad ng mga tindahan. Ang kadiwa ng Pangulo na ang ibig sabihin ay katuwang sa diwa at gawa ay naglalayong magbigay ng abot kayang sariwa mga produkto. Kasama din dito ang mga murang grocery items mula sa Pure Gold Supermarket Company. Inaasahang magbibigay ito ng lunas sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at magbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga naglilingkod sa bayan. Para sa Big News Ngayon, Pilipinas, Patrol numero 10, Jomar Abdul. Big News. Patrol Report. Big News. Police Report. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan anytime para sa big news ngayon. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time. Big news ka, big time, anytime. Anytime. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Anytime. Big news ka, big time, anytime. Following standard time mga kabigtan, mga oras po natin. Alas 6:51 na po ng umaga. Good morning! And kamusta po? At yan po ang ating mga balita, ang ating mga big news patrol ngayong umaga. At tuloy-tuloy po ang ating balitaan. At siyempre sa ating mga komentaryo sa ating mga balita ngayong umaga. And of course, balik po tayo doon sa balita ho natin, ha?
ang regarding ho dito sa HIV, ano? Na ayun nga ho sa DOH na humigit kumulang sa 400 na mga Pilipino na mayroong HIV, ano ho? So kailangan natin dito ay mag-ingat, ano, at the same time mayroong tayong karamdaman na kayo ho ay magkaroon po ng HIV, ay punta na agad po kayo sa inyong mga malalapit na health center, ano ho, or sa mga rural center, ano ho, at sa hospital or either magpagamot agad para hindi ho kumalat ang nasabing virus ng HIV, ano ho. Kaya po ang nagiging problema po natin yan, mga ka-big time, dahil nga ho sa hindi ho pagtalima ng mga Pilipino na ika nga ho na nagkaroon po ng HIV. Kaya nga dapat sana ho na ito yung ating dissemination of our information ng ating DOH at syempre ang ating bansa na ikang ho na kayo po ay nagkaroon po ng ganitong sakit, ano, ay kailangan ay massive nung dissemination information kung paano po labanan ang nasabing HIV, ano ho. Yan po nga big time, no? And at the same time, itong mga kumagkalat din ho ng monkeypox, ano ho, na alam po natin na talaga namang ito ho ngayon ay medyo pag dumapo ho sa inyo, abay talaga namang parang bagang sakit ho ito ng tigdas, ano ho, di ba? Ay doon sa binalita natin kanina, recap lang po tayo, no? Doon sa Kabanatuan ay ho nagkaroon ng tatlong cases, ano, ng ika nga po ay nagkaroon po ng monkeypox o mpox, ano. Kaya ayun nga naman doon sa kanilang health center o doon sa Kabanatuan ay gumaling naman po dahil nga ho sa quarantine, ano, na ika nga ho at sa insulation na kanila pong ginagawa at ika nga po ay pag-alaga para ho doon sa tatlong bata na apektuhan or ika nga ho nadapuan ng mpox, ng monkeypox, ano ho. Kaya nga itong sakit na ito ay wag ho tayo basta na ika nga ho ay magkumpiyansa. At ika nga ho, pag kayo ho sa mga matataong lugar, kailangan natin ay magdala ng sarili nating mga face mask, ano ho, para makaiwas ho sa nasabing mga bakterya, no. Siyempre ito ay hawa-hawa at ugaliin na sabonan ang kamay at siyempre of course, no, magdala ng alcohol, di ba? Para ika nga ho, di ba, kung sensitive ka, whatever, kasi ito yung mga madalas daw na ika nga pag-transmission o paghawa dahil nga ho dito sa mga maraming tao. Ayun po yan sa DOH, Department of Health, ano ho. Kaya kailangan natin dito ay iwasan natin na ika nga pumunta dun sa maraming tao. Or either kayo nagmumall ay medyo magdala kayo ng face mask at para ho sa sigurado, ano, ang inyong kalusugan, ano. Siyempre lalo po sa mga bata, no? Wag naman ho nating madalas muna dalhin o pasyal ang inyong mga anak sa mga mall dahil nga ho sa madalas na maraming tao at ito ho ay madalas na ika nga madaling dapuan ng sakit ang mga bata dahil nga ho sa immune system, ano ho. Iba po ang galawan, iba po ang health temperature ng katawan ng bata kay dun sa mga matatanda na ika nga po ay medyo malakas-lakas na ho. At kahit matanda o bata, wala ho pinipili ang nasabing monkeypox. Okay, di ba? So kailangan na ho natin dito mga big time ay dublihin ingat mo natin, ano ho. At siyempre kung ano po yung mga announcement ng inyong lokal na pamalaan at lalo po sa mga health center na dyan po na naka-assign ho ng mga DOH sa inyong mga municipality or provinces, ano? And of course ay kailangan natin sundin, no? Para ho ay maiwasan ang sakit, ano ho, ng para hindi kayo madapuan ng monkeypox, ano ho. Wag po tayong matigas kasi alam mo kung bakit matindi po ang ang pagkalato ng monkeypox
Dahil nga po kayo ho ay ikakumalat, ay daig po ang tigdas, ano? Sobrang iba po na bulutong-bulutong na parang bagang nakita naman ninyo yun ang kaso po yan. Iba po ang attack ko ng monkeypox, ano? Ay talaga namang talagang baon-baon ika nga ho sa iyong katawan, no? So doblin ingat mo natin yan mga kabig time, ha? At wag po tayong magkumpiyansa. Dobli-dobli ingat po tayo. Good morning sa lahat. Good morning. At of course, sa ating mga kaibigan dyan sa 106.9. Magandang umaga po. Dyan po sa Bicol sa 94.3. Ano? At dyan po sa Rizal. Magandang umaga and 106.1. Sa FMC Tacloban sa Mix FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright? And of course, sa ating mga patrol, nakasama po natin si Joren Sambas mula po sa Bicol Region. At magandang umaga at nagkita rin tayo ni Joren. Ano? Tayo po ay nagpunta sa Calaguas Island. Yan po sa Binson, Camarines Norte. Napit malo ang kanilang Calaguas Island. Super, ano? Super ganda po. At talaga naman kayo ho ay papasyal po dyan. No? Bisitahin ninyo ang tourism. Turismo dyan po sa Binson. Marami pong mga isla dyan na magaganda na ika nga po hindi pa alam ng iba pang mga kababayan po natin yung pagpunta po doon. So yan po ay pagpunta doon sa Calaguas Island. Kayo po ay dyan po sa Binson Fort. Dyan po kayo sasakay ng bangka papunta ho doon sa Calaguas. Ay 2 oras at kalahati laang. Depende po sa takbo ng bangka. Dahil nga siyempre sa tubig, sa alon. So depende po yan mga kabig time. Alright, and thank you so much. Ay Patrol 29 na Loy Imam. Nandyan po sa Mindanao. And of course si Patrol number 10. Si Jumar Abdul din po. Maraming salamat po sa inyong mga balita ngayong umaga. Ang oras po natin ay alas 6:59 na po ng umaga. Maraming salamat po mga kabig time. Alright? At tabayanin po ninyo ang mga balita bukas dito sa Big News Ngayon Pilipinas. At gandang umaga po sa inyo. And ingat po tayo. And of course, doon sa sinasabi nga pong itong kontra-dinggi din. At ito po ay paalang ho ng pagsuporta din ni Vice President Sara Duterte dito ho sa kontra-dinggi sa inyong mga komunidad. Na dapat to, dobling ingat din po tayo yung paglilinis. Pag wala kayong ginagawa ba, maglinis-linis naman po kayo, ha? Wag naman po kayong ikangapakangkaan. Wag mo kayong paupo-upo, di ba? Kailangan po natin ay maglinis tayo mga kabig time dahil nga syempre alam mo naman ay dyan po sa inyong mga lugar ba kailangan, no? Huwag kayong ikang paupo-upo dahil nga ay baka madapuan po kayo ng lamok, O yung mga kanal, yung mga tubig na ika nga naka-stack, linis po talaga, mag-spray na baygon, whatever, kung ano mo yung mapamatay, ng inyong, dyan po sa inyo sa bahay. Ugaliin po natin, huwag kayong patamad-tamad, no? Maglinis. Okay, maglampaso lang at mag-map po dyan, walis-walis naman pag may time, no? Operation Dennis, para maiwasan po ang dinggi, Dahil nga, pagtaas din ho ng dinggi, ngayon lalo po ngayon tag-ulan. Yan po ang gusto-gusto ng lamok, no? Na ika nga ho ay mangitlog yan sa mga sulok-sulok ng inyong bahayan. Kung saan man, may ilog man, kung ano man. Basta ang mahalaga po ay ugaliin natin maglinis. O mga big time, alright? And agad umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat na nag-share, nag-like, nag-follow, nanood at nakinig. Dyan sa ating mga FM radio station na kawakap. Ngayong umaga, maraming salamat. At gandang umaga po mga kabig time. Ako po ang inyong kabig time, Big Time Bong. Napudong napupugay ng isang magandang umaga. At see you tomorrow dito sa ating balitaan sa Arangkada. Balita ngayon nationwide. Dito sa Big News Ngayon Pilipinas. At kasama po ang ating 94.3 FM. Dyan po sa Rizal, of course, 106.1 po dyan sa Tacloban. And of course, 106.9 dyan po sa Bicol. Maraming salamat sa ating mga kabig time sa ngayong umaga at goodbye. And see you tomorrow and good morning. And good morning din po kay Kuya Rodel Rodriguez. Gandang umaga po Kuya Rodel. And sa inyong pong panood po ngayong umaga. And of course, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Good morning kay Kuya Rodel Rodriguez. Good morning. And see you tomorrow dito sa ating balitaan sa Big News Ngayon Pilipinas.
Big news ka big time. And God bless and ingat po tayo. Ako pang inyong kabig time, Big Time Bong Napudong. News ngayon, God bless po sa ating lahat. Big news ka big time. Anytime, anytime. Big news ka big time. Anytime. And see you tomorrow dito sa ating balitaan. Magandang umaga po, Pilipinas. And of course, magandang umaga muna kay Kuya Rodel Rodriguez. Good morning po, Kuya Bong. Thank you so much, Kuya Rodel. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ko dito sa Big News ngayon, Pilipinas. And good morning and gandang umaga po sa lahat. Alright? And see you tomorrow. And God bless po. Magpakinggan po tayo bukas dito sa ating programa sa Arangkada Balita. Good morning, Pilipinas!